natin is all about, ayan, a few good men. Ayan. So, kung papansinin natin, malimit na sa mga pagtitipong kagaya nito, malimit na mas madami yung kalalakihan. Napapansin po ba ninyo? Sa mga gawain ng simbahan, sa mga gatherings na patungkol sa ating Panginoon, medyo malimit na mas marami yung kalalakihan. O, kung bibilangin natin, kung susumahin natin sa ating church, siguro 70-30 sabihin na natin. 70% ay kababaihan, 30% ay kalalakihan. Kaya nga, tayo ngayong umaga ay magpapasalamat sa mga few good men ng ating simbahan, ng ating tahanan, at ng ating pamilya. Ayan, na Father's Day special. Ang ating pong teksto ay si Ezekiel chapter 22 verse 30. Babasahin ko po sa Tagalog. Ezekiel chapter 22 verse 30. At ako'y humanap ng lalaki sa gitna nila na makakagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain upang huwag kong ipahamak. Ngunit wala akong nasumpungan. Maraming salamat po. Ayan. Ano ba ang prerequisite ng isang mabuting ama, ng mabuting tatay? Ano ba yung prerequisite? Siyempre, ang isa sa makakapagsabi niyan, yung mga may asawa at nagbabalak magkaroon ng asawang babae. Siyempre, sa mga babae, ano ba yung standards na kailangan? Amen? So, sa mga babae, yun yung isang ginagawa, pamimili, standards. Amen? Sabi dito, being a man, functioning as a man, o gumagalaw, kagaya, o nagpa-function, kagaya ng isang lalaki, nagkakaroon ng responsibilidad bilang isang lalaki, nag-iisip gaya ng isang lalaki, gumagawa o gumagalaw gaya ng isang lalaki, nagtatrabaho gaya ng isang lalaki, lahat ng ito ay prerequisite ng isang pagiging mabuting ama. So, ano yung mga yun? Functioning as a man, taking responsibility as a man, thinking like a man, acting like a man, working like a man. Yan, yung mga prerequisite daw ng isang pagiging mabuting ama. Meron ba tayo nun? Mga tatay? Amen! Meron tayo nun. Amen? So, ang isang mabuting ama ay kinakailangan meron siyang kakayahan, meron siyang responsibility, meron siyang pag-iisip na maayos, mabuti para sa kanyang pamilya. O sino sa atin dito ang may tatay o may asawa na walang responsibility sa kanyang pamilya? Siguro wala naman. Amen? Nandun at nandun yung responsibility. Ngayon, tingnan muna natin ito. Ito ay parang mga joke. Ayan, tingnan nga natin kung may katotohanan. Ang isip daw ng lalaki ay ganito. The man's thesaurus. Ang isip ng lalaki, when a man says it would take too long to explain. Pag sinabi, masyadong mahaba para i-explain. Pag sinabi ng lalaki daw yon, ang ibig nilang sabihin ay, I have no idea how it works. Hindi ko alam kung paano yan gumagana. Kung halimbawa, sabi ng nanay, paano ba gamitin ito? I-explain mo kung paano. Sabi, masyadong mahaba para i-explain kung paano yan gagana. Pero ang ibig sabihin pala nun, hindi din niya alam kung paano gumagana yon. Tama po ba yun? Mga nanay, may experience sa mga ganyan. Next, ano ba? Hey, when a man says, take a break, honey, you are working too hard. Magpahinga ka muna, masyado ka nang tatrabaho. Sabi daw ng lalaki sa kanyang asawa. Pero ang tunay na ibig sabihin doon, I can hear the game over the vacuum cleaner. Hindi ko naririnig yung aking pinapanood. Kaya tumigil ka muna sa pagtatrabaho dyan. Parang may natatawa. Di ba? So, pag nanonood tayo mga lalaki, tumigil ka muna dyan. Hindi ko na para pakinggan yung aking pinapanood. So, yan. So, dinadaan lang natin sa medyo magandang salita. Take a break, magpahinga ka muna. Masyado ka nang napapagod. Pero ang gusto pa lang sabihin,
Hindi ko marinig yung aking pinapanood. Tumigil ka muna. Next, ano pa? Meron ba? Yan. When a man says, "Can I help you with dinner?" O, di ba? Pwede ba kitang tulungang maghanda ng hapunan? Hindi pala masarap. Pero wala ang tunay na pinig sabihin nun. Ang tagal-tagal, hindi pa ba yan tapos? Yun pala yung ibig sabihin nun. Sabi niya, tulungan na kita. Pag sinabi doon ng lalaki, tulungan na kita. Hindi pala yun yung gusto niyang iparating. Ang sabi pala niya, bakit ang tagal? Bakit ang tagal matapos? Ayan, bakit hindi pa ba yan ready? So, yan lang yung mga ilan lamang sa mga nakita ko. So, ngayon, being a good man, paano nga ba makakahanap, or makakakita ng makakasumpong ng isang good man, ng isang mabuting lalaki? Ayan. Kasi nga Father's Day special tayo. Pasensya muna mga nanay kasi tapos na yung inyo. Di ba? Natapos na kayo nung May. Ang haba-haba nun. Ang dami-dami. Kaya ngayon, kami naman. Okay? Time naman namin to. So, having a good man, ano ba ang mga characteristics para magkaroon ng isang mabuting lalaki? Sa mga naghahanap ng mapapakasawang lalaki, tignan natin ito. Pastora, hindi pa daw huli ang lahat. Pastora Vicky, nandyan pala siya. Una, men who have learned to lean on the Lord. Mga lalaking matuto o marunong sumandal sa Panginoon. Yan yung isang characteristics ng lalaking mabuti. Mga lalaking marunong sumandal sa ating Panginoon. Amen, mga tatay? Marunong ba tayong sumandal sa ating Panginoon? Amen! Una, letter A, sumandal sa salvation, sa kaligtasan. Sabi dun sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord, 5 to 6, actually 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your path. So, kailangan nating i-acknowledge ang ating Panginoong Diyos o sumandal sa ating Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos para hindi tayo maligaw. Amen? Same as true sa ating mga kababaihan. Kinakailangan, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6 ay yung ating sinasandalan, yung ating ginagawa. Always lean on the Lord, not on our own understanding. Amen? So, for salvation, sabi niya dyan, kinakailangan sumandal tayo sa ating kaligtasan, sa ating Panginoong Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, For by grace you are saved through faith, and not by your own selves. It is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. Para hindi tayo makapagyabang, kailangan nating aminin or kailangan nating tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos through His Son, Jesus Christ. Amen? Wala tayong kakayahan. Hindi dahil marunong tayo, hindi dahil may kaya tayo, hindi dahil talentado tayo, hindi dahil tayo ay nakakataas sa ating buhay. Kahit pa presidente, hindi siya pwedeng magyabang kung kaligtasan ang pag-uusapan. It's only God who will boast. Sa ating Panginoon Diyos lamang yung kaligtasan. Kaya wala tayong may pagyayabang. Kahit nga mabuti yung ginagawa mo, tumutulong ka, kung wala namang Kristo sa buhay mo, kung you never receive Jesus Christ as your personal Savior, mapapaliwala lahat ng iyon. Kaya napaka-importante na tayo bilang isang tao or bilang isang mananampalataya ay sumandal sa ating Panginoong Diyos kung patungkol sa ating salvation. Pangalawa, sa ating strength, for our strength. Isaiah chapter 40 verse 30 verse 31. Ang sabi dyan, kung sino man ang nagkukulang ng strength, humiling sa ating Panginoong Diyos.
at ito ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Alam niyo, may trivia. Merong dalawang automatic na yes ang sagot ng ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. Ano yung mga yon? Una, pag humiling ka ng strength sa ating Panginoong Diyos, pag nanalangin ka ng kalakasan sa ating Panginoong Diyos, automatic yes ang isasagot niya sa iyo. Pangalawa, pag humiling ka ng salvation sa ating Panginoong Diyos, automatic yes ang isasagot niya sa iyo. Amen? Yeah. Kaya kapag humiling ka ng kalakasan, pag nararamdaman mo na nanghihina ka sa iyong pananampalataya, sa iyong physical na buhay, humiling ka sa ating Panginoong Diyos. Automatic yes ang isasagot niya sa atin. Ito, even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Mare-renew yung ating strength sa ating Panginoong Diyos. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ibig sabihin, pag humiling ka ng strength sa ating Panginoong Diyos, ibibigay niya, hindi ka kailanman mafo-fall, hindi ka kailanman mahuhulog, kundi kaya mo nang lumipad just like eagles, tumakbo, at hindi ka kailanman mafe-faint. So, ang sabi niyan, kung pag humiling ka, ibibigay ng ating Panginoong Diyos at hindi ka kailanman sasagutin ng no. Okay? Next, letter C, for supply. Yan, sa ating mga buhay, sa ating pangangailangang araw-araw, kailangan sumandal tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? Philippians chapter 4 verse 9, but my God shall supply all our needs, all my needs, according to His riches, in glory, through Christ Jesus. Lahat tayo, especially mga tatay, gusto nating maging breadwinner. Tayo yung bubuhay ng ating pamilya. Amen? Tayo yung magiging magpo-provide sa ating family. Especially mga tatay. Amen? Kaya, ang kailangan natin para magkaroon tayo ng eternal supply, kinakailangan nating sumandal sa ating Panginoong Diyos. Kagaya ng sabi ng Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all my needs. Amen? According to His riches in glory through Christ Jesus. So, kaya nga, lahat tayong kinakailangan nating mag-lean o kaya sumandal sa ating Panginoong Diyos.